Tsaka si Madende. Sa inyo naman? Matindi. Tatlo. May tatlo sila. Okay. Magaling din sila kaya na nauuna. Mabilis eh. Brad Embet eh. Bilis eh. Okay. Ang Dulong Bayan, meron na kayong 30 points. At ang Sambales naman, meron na kayong 20 points. 10 points lang ang difference. At para po sa mga nanonood sa ating mcgi.tv at sa ating pong Instagram, maaari po kayo makilahok sa ating online question ngayong gabi sa unang Korinto 14:37. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayon sa talata, kung ang sino man ay ayon sa Espiritu, ano ang dapat niyang gawin sa mga bagay na isinulat ni Apostol Pablo na pawang utos ng Panginoon. Ilagay lamang sa ating comment section ang hashtag SKAB, / ang inyong pangalan, / ang inyong lokal, rehiyon o bansa, / ang inyong contact number, / ang inyong kasagutan. At dumako na po tayo sa ating second category. Ito ang Sing It! Sa atin pong Sing It, kailangan nyo lamang pong dugtungan ang lyrics ng awiting inyong mapapakinggan. Paunahan pa rin tayo ng pagpindot ng buzzer. Pagkatapos po na umawit ng ating mga guest singers, ay sasagutan o dudugtungan po ninyo ang lyrics ng awitin kung saan sila ay hihinto. Ang makakakuha ng tamang sagot ay magkakaroon po ng 15 points. Para sa ating unang awitin, Sing It! Ang ganda yan. Sing It, Samban, Dulong Bayan. Tingin at unawain, aral ng Diyos sa atin. Sa puso nating paghariin, Espiritu aalin. Galing, Brad Embet. Ulitin lang natin doon sa unang bahagi ha. Nawala Ano lang naman? tayo doon. Hindi namin nadinig kasi hindi nahatak agad. Sa puso ng daigdig, hayon, dinggin at unawain. Yan, okay ha. So, doon tayo ha. Oh, sige, tingnan natin kung mas tatama ba ang Zambales. Okay. Lalo. Umawit tayo, dumalangin sa puso ng daigdig. Ligaya. Zambales. Ligaya. Dinggin at Ang unawain, aral ng Diyos sa atin.
Ay, hindi. Nating pagkatiin, May mali. Ano yung letra niya doon sa aral ng Diyos sa atin? ang Ulit natin ha. kanyang hindi natunawain, aral ng Diyos sa atin. Sa puso nating paghariin, Espiritong aalin. That is Correct. Para naman sa ating ikalawang awit. Sing it. Lalapit ay pananampalataya. Magsisisi ko'y mamay pagduhan. Di ka mabibigo sa iyong pagsamo, nararamdaman sa iyong puso. Pumasok ka sa iyong silid at kausapin ang Diyos ng pag-ibig ay sambahin. Ilaban mo ang iyong ito at manalangin at ang pangalan taas ng bibig. Ang puhon ng daigdig ay paglabatin. Linisin ang puso sa lihim. Doon pakilala lahat ng paligid sa Diyos na may alam. Padumain. Sa dumaing. Ako, panalo nito. That is Correct! Kala. for our third song. Ramon. Sing it. Hindi na iwalay pa, mananatiling kasama sa madamhirap at sa ginawa. Jesus ko'y iyong isama sa paraiso ating pangarap. Wala. Sarap yun. Walang pumindot kahit isa. Yun, hindi nila masakyan yung ano. Patuloy natin Hey, sa Pagito, ating Gab. guest singers. Sa Kain ka. paraiso. Aking pangarap, bigyang pag-asa para kahit sa sulong hindi man dapat ang ligaya ko ay sapat. Yun, sayang ka. Walang nakapindot sa Hindi kanila. nila alam, hindi nila alam. Para naman sa ating ika-apat na awit, Sing It. Cristo Jesus, aming kaligtasan, tanging
Ano ko? Galing nila. Ang lulala. Yun, teka muna, medyo napunta na tayo agad dun, ano? Pagkakataon. Nalito. So, may chance ang Dulong Bayan. Let's hear it again. Dad, asan ka na? Ang susunod. Ang sumunod. Kasama. Bakit? Kasi saan? Sumunod. Hindi ko alam katabi ko. Ang lang yung katabi. Saan ka na? Andun siya. Kasama nila Brad. Parang doon doon. Sige, Dulong Bayan. Yun o. Ano yung Brad yun? Yes. Dada. Ah. Sige o. Sorry ka. Parang Yun. Panalo. That is... Correct! Galing naman. Kapatid na Luis, ilang taon na Barula po na kayo? dito ko. Ay, 68 po. 68. Oh. Kayo po ba ay ano po yung, bakit po kayo naging visually challenged? Wala po po pagkabata to, Brad Daniel. Sabi po ng doktor, retinitis pigmentosa raw po. So inborn po kayo na totally po wala po kayo? Hindi naman po ako bulag, nakakaaninag po. Okay. Saka na-opera na po ito pareho eh. Hindi rin luminaw. Napakadilim po ng tingin ko. Pero meron po kayong image na nakikita, kapatid? Meron naman po. Hindi ko lang maaninag ang mukha ng tao. Hindi ko nakikita. Okay. 68 years old, miyembro ng choir. Kasi ano sa akin yung niya, yung kanyang distinct dahil nandun na yung natural vibrato ng kapatid na Luisa at the age of 68. Salamat po sa Diyos at kayo ay... Kuya, Opo, si kapatid. anak ko po yung nandiyan sa inyo, si Julius. Si Brad Jules. Si Jules. Ngayon lang po nakaano dito. Dapat Ganun ba? Ay, salamat sa Diyos. Sa Diyos. May natutuwang makita kayo. Mabait yung anak mo. Ayun. Ayun o. Ayun. Okay, for our Anak niya fifth pala, song, nandun sa Oo, sa lokal. Sing It. Yung lalaki. Ayun. Sing It, Zambales. Alam ni Brad Indichin eh. Pinaganta niya eh. Pinaganta niya. Tao nga ako eh. Ano permission niya eh. Oo, diba? There's nothing in this world. Diba, ito
Pinsan niya yan. Kaya nga. Diba? Break time. Nako. That is Correct! Ayan. eto na ang Okay. latest. Ang Dulong Bayan, meron kayong 45 points. At ang Sambales naman, meron kayong 65 points. Kaya pa yan? At eto na po, para naman sa ating third category, handa na ba kayo sa ating In the Bible? Hindi pa kami nanalo dyan. Ha? Para sa ating In the Hindi pa kayo Bible, nanalo. kailangan Nanalo nyo na. wala ng sagot sa Sila Brad. pamamagitan ng pagtatanong Elijah, sa si inyong Brad, partner. Ang Roland. mga tanong ay dapat masasagot Talaga? lamang ng oo, hindi at pwede. Ang mga sagot ay manggagaling Lahat sa naman mga panalo kategorya dyan. ng mga tao, parte ng Yung katawan months, ng ano tao, dyan, dinodonate. bagay, pagkain, lugar, hayop, ugali ng Kristiyano at aklat sa Biblia. Bawat team ay bibigyan ng 2 minuto para mahulaan ang tamang sagot. Bawat team na makakakuha ng tamang sagot ay bibigyan this time ng 20 points. Tingnan natin sino ang unang pair mula po sa Dulong Bayan, si Brother Luis at si Brother Ray ba? Mas bro, hey. Si Brad Embet. Ayan, si Brad Luis ang uhula. Yako na yun. Oh, Ay, si saan ba? Brad Embet ang sasagot ng oo, hindi at pwede. Tingnan natin kung ano ang kanilang makukuhang uhulaan ngayong gabi. Yan. Alright. Ay, pwede mo yan. Opo, pili lang po kayo. Pili lang po kayo, kapatid. Yan. May nabunot na. Ang nabunot ay ito. Yun. Nako. Mukhang Okay. madali lang. Oo. Talaga naman. Madalas yan na ano. Okay ka. Yan ang... okay. Meron tayo pong 2 minuto. Timer starts now. Tao, hindi. Hayop, hindi. Bagay, oo. Nasa loob ng bahay, hindi. Mahirap. Sa labas ng bahay, Oo. oo. Nasa itaas, Oo. bagari, Yun! hindi. Bituin, Oh, galing! Ang galing! Galingan! Talaga naman. Nakuha ka agad ang bituin. Sabi Ano ko nga? na eh. Akala ko titingnan niya eh. Oo. Yan ang madalas nakikita ni Brad Luis. Ang bituin. Bituin. Alam niyo ba na 62 beses binanggit ang bituin sa Biblia? Dami. Sa Mateo 2:2, isang bituin ang naging gabay ng mga pantas mula sa silangan upang matagpuan si Jesus. Saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Ginamit ang bituin bilang simbolo ng gabay ng Diyos, liwanag, at katuparan ng kanyang pangako. At alam nyo rin ba, ang pinakamalaking bituin na natuklasan ay ang UI Scuti. Ito ay halos 1,700 beses na mas malaki kaysa sa araw. Yeah. Bituin, hindi lang kagandahan ng kalangitan, kundi tanda rin ng liwanag at pag-asa sa Biblia. Yan ang bituin. At tingnan natin ang nabunot naman. This time, Sister Geraldine, Sister Jasmine sa Zambales. Madali lang daw. Naku naman. Oh, madali lang. Madali lang. Meron po tayong 2 minuto. Timer starts now. Tao. Ano? Oo. Parte ng katawan. Hindi. Pangalan. Oo. Nasa babae. Hindi. Lalaki. Oo. Nasa Bible. title ng, ay, aklat.
Luma. Bago. Oo. Mateo, Ako? Lucas. Ay, pero 137 sila, ano? Ayun, talaga. Sa 146. Ano ba? Nakuha agad. Ito rin eh. Nadali kagad si Lucas for 20 points. Ang Lucas. Lucas. Alam niyo ba na si Lucas ay nabanggit ng 3 beses sa Bagong Tipan? Siya ang itinuturing na may akda ng Ebanghelyo ni Lucas at ng mga gawa ng mga apostol. Sa Colosas 4:14, tinawag siyang manggagamot na minamahal. Madali yun, Binabati mas kayo ni madali yung Lucas, kay, ano, ang minamahal yan, na Lucas. manggagamot, at ni Demas. Ipinapakita nito na si Lucas ay hindi lamang manunulat, kundi isa ring manggagamot na tapat na lingkod ng Diyos. At alam niyo ba, ang Ebanghelyo ni Lucas ay ang pinakamahabang aklat sa Bagong Tipan, na may mahigit 19,000 salita sa orihinal na Griego. Lucas, hindi lang manggagamot, kundi tapat na manunulat na nag-iwan ng mahalagang tala ng buhay at gawa ng ating Panginoong Hesus. Iyan po si Lucas. Tingnan natin naman this time muli mula sa Dulong Bayan si Brother Ray at si Brother Alan. Ang kanilang hulaan ay nako. Ito pamilyar na pamilyar kayo. Bato. Oo. Sa Bible yan. Lalo na yung mga Bato. nanonood ng ano. Sige, 2 minuto. Timer starts now. Tao? Hindi. Hayop? Hindi. Bagay? Oo. Sinusuot ng tao? Hindi. Nasa loob ng bahay? Ay, oo, mas Hindi. mabilis yung isa. Ah, Kanya, 146 Ah, agad eh. Pero sila bagay. 137. Oo. Ginagamit ng tao? Hindi. Pababa pala. Nasa labas ng bahay? Hindi. Hindi. Oo. Nasa labas ng bahay. Sige. Ah, Pwede! sinasakyan? Hindi. Hindi. Binabato? Ginagamit ng magsasaka? Hindi. Nasa labas ng bahay. Bahagi ng bahay? Pwede. Hindi. Pwede. Pwede. Oo! Bintana, bubong, Hindi. bakod, Hindi. sa labas ng bahay. Nasa lupa, Oo. kalsada, Oo. daanan, daan, Hindi. damo, Hindi. pato. Yan! Nakuha din. O yan. At least nakuha, diba? Mahirap eh. Napapatayo si Bradalan. Akala ko sasabihin mo, nasa Senado. Yan. Bato. 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 Alam niyo ba na 503 beses binanggit ang salitang bato sa Biblia? Ginagamit ito bilang larawan ng tibay, proteksyon, at maging ng matatag na pananampalataya. Sa awit 18:2, sinasabi, "Ang Panginoon ay aking malaking bato, at aking kuta, at aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato, na sa Kanya'y manganganlong ako, Nagagawa ko. aking Ang kalasa, bago. at siya'y sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog." Ipinapakita nito na gaya ng isang matibay na bato, ang Diyos ang sandigan at kanlungan ng kanyang mga lingkod. At alam niyo ba, ang pinakamalaking man-made stone na nai-record sa mundo ay matatagpuan sa Baalbek, Lebanon. Tinatawag itong Stone of the Pregnant Woman, na tinatayang may bigat na mahigit 1,000 tonelada. Isipin mo, isa lang itong piraso ng bato, pero mas mabigat pa kaysa 3 eroplano na Boeing 747. Bato, hindi lang material sa lupa, kundi matibay na sagisag ng katatagan at kaligtasan sa Diyos. Yan ang bato. Eto na po, ready naman ang ating Zambales team. Nakuha nila ang isa naman
Ay, madali lang. Oo, Sis Alon. At si Brother Kia naman ang sasagot ako hindi pwede. Yan. Pagka maalon, malalaman mo agad siya. Ah! 2 minutes. Timer starts now. Tao, Hindi. bagay, Oo. nasa loob ng bahay, Hindi. Nagbibigay na nasa ng... labas, Hindi. Wala si Brad Daniel eh. Ah, Alon daw eh. nasa Iperlas labas, eh. nasa Di himpapawid, ba? Hindi. nasa lupa, Hindi. metal, Hindi. solid, Oo. yari sa kahoy, Hindi. yari sa plastic, Hindi. mineral, Oo. Uy! ginto, Uy! tanso, Hindi. pila, Hindi. emerald, Pwede. ruby, Uy! glass, Ang galing naman. Galing nila. Gagaling naman. Galing ng sandales. Husay, ha? Husay, magagaling. Kala ko. Susunod niya. Sabi niya kasi, minerals. Kala ko sunod vitamins. Vitamins and minerals. Oo. Galing. Yun, number 1. Perlas. Galing. Perlas. Alam niyo ba na 8 beses binanggit ang perla sa Biblia bilang larawan ng kahalagahan? Sa Mateo 7:6 nakasulat, "Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka Ay, yurakan ng kanilang mga Ayun. paa at mga Ay naman, balik, para bukas at kanin ko. kayo'y lapain." Sanag mo. Doon sa Ang adobo. perla sa Biblia ay simbolo ng Lalo mo na. kadalisayan, Sanag mo. kahalagahan, at mga bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. At alam nyo rin ba na ang pinakamalaking natural na perlas na natagpuan ay tinawag na Pearl of Lao Tzu? Ito ay tumitimbang Bawal ng ka halos bukas. 6.4 kilos. Oh. Perlas, hindi Sanag lamang mo. hiyas ng kalikasan, kundi sa Biblia, paalala ng mga bagay na sagrado at napakahalaga. Yan ang perlas. Husay nila, no? Talaga pinag-practicean talaga. All right. Okay, ang Dulong Bayan, meron kayong 85 points. At ang Zambales naman, meron kayong 105 points. Konti lang. At kaya-kayang makahabol. Para it's anybody's game pa din po. Pero bago po tayo magpatuloy, puntahan muna natin ang ating pong mga kapatid sa audience. Kasama po si Brad Mon at Sis Grace. Salamat po sa Diyos, Kuya and Ate, at bigyan na po natin ng chance naman ang ating mga audience na maka-participate dito po sa ating SKAP. Unahin po natin dyan. Babe, ayun siya no. Salamat sa Diyos, Bradmon. Anak ni Magandang Sis gabi po, Ben. mga kapatid. At ngayon ay aawit po ulit tayo sa Oh. mga gusto magkaroon ng jacket. Sino to? Ano ito na? Ay, ang bilis ni Brad. Ang bilis ni Brad. Ano po pangalan Ayun ninyo yung anak na at nakita ko. taga saan po kayo? Ako po si Siyempre, Brad siyempre, Ray nandyan Tilinero sila. from Localop, Castillejas. Brad Ray, umaawit po kayo ng mga tanging awit palagi. Opo. Madali lang to sa inyo. Ready ka na po. Kapag huminto po yung ating guest singer, dudugtungan po ninyo yung awit. Okay po? Sige po. Okay, ready na po si Brad Ray. Sing it! Nagbuklod ng puso't isipan at ang Diyos siyang papurihan. Tayo ay magkaisa at magsama-sama. Pasasalamat alay sa Ama. Sing it! Awit sa piling naming mga hirap. Isang puso, isang diwa, magpagailan pa man ang punong at tagat. Kahit sa'yo sumubay, alay sa'yo naming mga hirap. Alam na alam ni Brad Ray. Pero pakinggan natin kung mag-uuwi ka ng jacket ngayon. Kung tama ba ang inawit ni Brad Ray? Siyempre. Pangarap ko ta! Ayan, masaya kami at natupad po ang pangarap ninyo. Galing po to kay ate at kay kuya. Salamat po Para inyo. sa inyo,
and gusto mong kuya. batiin, go ahead po. Pag-ibig at kapayapaan po. Hello po ate and kuya. Salamat po sa Diyos sa jacket. Pinagdarasal ko to. Shoutout po sa lokal ng Kaste. Shoutout po sa aming mga players. Go, kain nyo yung taga-tili nyo ko. Salamat po sa Diyos. Okay, salamat po sa Josh, Brad Ray, at salamat po sa Style Sama. Magandang gabi sa inyo lahat! Okay, ito na, ito na yung shoutout nyo. Shoutout sa lokal ng Ologa mo, Subi Castilleos Barreto. Siyempre ang Botola sa Narciso Kapanggan, Botola Iba, at Santa Cruz! Siyempre mga Zambales Siyempre Cristiano, Zambales Coral, Zambales DRRD, Zambales Production, at siyempre sa bumabala Zambales Coronel! Siyempre no, kay Brad Newton, shoutout sa inyo lahat! At salamat po sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon. I love you! Pwede acting ko naman. Ayan, salamat sa Diyos. May papalit na kay Brad Mon. Brad Mon, balik sa'yo. Alright! Hindi kami papatalo dito! Pero nila no? Ayan! Oh. Kasama ko ngayon! Si Lucas. Brad Roland del Serna po from Dulong Bayan and Rosario. Yeah. Ay, baka mawalan ako ng trabaho, mas masigla pang mag-host yung nandun sa kabila. Ayan, ready na po ba kayo? Ready na po, ready na. Kung Ay, kayo tiba po rin ay na, Vincent, handa, oh. sing it! Eh, makakaano Sister din Steve. ang jacket. Tayo ay matanda na. Ako mahirap yan. So, hindi niya kinakanta yun. Hindi tayo magbago. Kailanman Ayun mo. nasaan man dito ang Ready? Sing it! Sanang manlalamig pag-ibig Sister Steve lang. natin. Ah, si Sister Steve. Si ano? Pagtanda Aiden, si Aiden. Steve. Ay, nandun si Gabriel! Ang bago. salamat, kailan ba'y huwag lilimutin siya. Siya'y dumating. Hanggang sa araw na siya'y Ang sis girls ah. Teka lang! Hindi natin mapalagpas yan. Joke lang po. Teka, merong may mali sa bandang dulo. Ulitin po namin. Sige, doon na tayo sa ang sige, ulitin na natin. Take two. Sanang Manlalamig Yan na, si Brad Roland na. Nasa pag-ibig TV. natin. Miss Carlo. Nandun si Gab-Gab. Ayan na. Wait lang. Nandun si Ulit. Ah, Gab-Gab. gab-gab. Doon tayo sa umpisa, kapatid. Ay, nandun si Gab-Gab. Ano? Hindi ko pumasok yun, be. Hindi ko pumasok si Gab-Gab. Sing it. Sanang manlalamig pag-iibigan natin. Hanggang sa pagtanda natin. Ang masasalamat kailan may maglilimutin. Hanggang sa araw siya'y Okay, alright. Bibigay yan? Kung tama ba? Bibigay yan? Ayan! Congratulations! Ah, bibigay. Meron po kayong jacket mula kay ate at kuya. Salamat sa Diyos! Kami babatiin po kayo. Marami po. Binabati ko po ang aming
provincial servant, si Brad Daddy Roque po, at ang aming municipal servant, si Brad Ray and Brad Elijah po. Binabati ko po ang mga taga-Dulong Bayan. Shoutout po sa inyo, mga taga-lokal ng Rosario, ang aking mga magulang, si Flor de la Serna, Mariano de la Serna, ang aking mahal na asawa sa Sabat Anniversary, happy Sabat Anniversary, at ang amang mga kasamahang MCGI ko sa lokal ng Rosario at sa buong Northeast Rizal. At pinabati ko po si Sis Mia po. Happy Sabate. At kay Tito Justin po. Nasa Honduras po siya. Kuya Daniel, welcome back po sa salamat sa Diyos sa ligtas na biyahe. Nakabalik po kayo dito. Salamat po sa Diyos. Ayan, salamat po sa Diyos. Grace, balik po sa inyo. Salamat sa Diyos, Bradmon. At ngayon, nandito po si Brother. Ay, sige, mag-mic po. Ayan. Po. Bradien po. Bradien. Ay, Bradien. Umaawit po kayo. Choir po kayo. Bradien. Sige po, ready ka na, Bradien? Opo. Ready na po siya. Sing it! Salitang pinaunawa, kahit na kami ay bata, nararanasan ang kabutihan ng mabait na Diyos. Salamat po sa Diyos. Sige! Inaawit na mula sa puso. Salamat po sa Diyos. Araw-gabi, ito'y sinasabi. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Ang galing. Tignan nga natin kung mag-uuwi rin ng jacket si Brad. Dahil dyan, meron po kayong jacket galing kay ate at kay Salamat kuya. po sa Diyos, Kuya and Ate. Sa bati po sa lokal ng pulis, sa lokal ng Old San Jose, kay Sis Rhea po, at kay Brad Boogie, kay Lola Tuning, tapos si Ma'am Jenny, si Mama ko po, si Jennifer Arceo, tsaka si Papa ko, si Yuri Arceo. Salamat po sa Diyos. At salamat po sa Diyos. Congratulations po at Bradmon, sa'yo ulit. Ayun, kami na. Pangalan niyo po, kapatid. Ako po si Sis Ira from Angeles! Ayan. Ready na po ba kayo? Hindi po sure. Kinakabahan po. Sige po, awato lang po. Okay, ready na po siya. Sing it. Isang dahilan at nagkasama, layon ang pusong maglingkod sa Diyos Ama. Matibay na makulot ng pagkakaisa, buong nagalag ang susunod sa Kanya. Marami na Ready. tayong pinagdaanan. Sing it. Pagod po yan sa gitna ng kalooban, di mabilang araw na nag-iyakan. Sa ibabaw ng lahat, katuwaan. Tanong natin, tama kaya? Ayun, tama po. Dahil dyan, may jacket kayo mula kay ate at kuya. Sige po, baka may pagbati po kayo. Ako, pinagpasahan nyo na. Pagbati po sa City Municipality for po ng Pampanga. Bataan po. Yan sa local ng Santa Cruz, Manibo. Ma'am Katchan, Sepong Bulaon. Hotel po, ACC Tapang Bato, Marisol, EPSA, Northville at Pandan. Salamat po sa Diyos. Shoutout po sa Dungaw family. Tagali family po. Hello
participation. Balik po sa inyo atin, Kuya. Maraming salamat, Brad Mon, at sa po natin mga kapatid. At ngayon, narito na ang ating next category. Ito ang Recite the Verse. Dito naman po sa Recite the Verse, ibibigay namin kung ano ang sitas at i-recite nyo ng buo ang nilalaman nito. Ang mga sitas na ito ay mula sa nakalipas nating pagkakatipon at unahon po uli kayo sa pagpindot ng buzzer at ang makakakuha ng tamang sagot ay magkakaroon ng 25 points. Para sa ating unang talata, unang 1, 4, unang Juan 4, ano yung isa? 20. Mali. Shit. Yan, Dulong Bayan. Unang 1, 4, 7. Mga minamahal, mga kaibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. That is, Correct. Wow, galing! para sa ating ikalawang talata. 1, 2, sa 1, 2, 3 eh. Hindi pa eh. Wala pa eh. Okay, ulit po ha. Reset. Juan 3. 3:15. Ano? 3:15 po. Okay. Dulong Bayan. Juan Kapitulo 3, versikulo 21. Datapwat, ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. May buffering eh, no? Ilang taon na po kayo? 49. Kala ko nasi senior moment kayo. That is Correct. Galing! Para naman sa ating ikatlong talata, Roma 10. Roma 10:4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. That is Correct. Galing! para sa ating ika-4 na talata. Unang Pedro 4. Unang Pedro 4. 4:7. Sorry, unang Pedro 4:2. Unang Pedro 4:2, upang huwag na kayong mga buhay pa sa laman. Upang huwag na kayong mga buhay pa sa laman.
seconds. Unang Pedro 4:2, upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalaping panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Para naman sa ating ikalimang talata, unang Timoteo 5, Tulong bayan. Unang Timoteo 5:4. Unang Timoteo 5:4. Ngunit kung ang sino mang babaeng bawang may mga anak o mga apo, na magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Bigyan natin ng isang chance para i-revise ninyo, itama ninyo yung i-precise po ninyo. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao ang may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sangbahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Okay? Wala ka na ibang i-revise? Well, consider that's correct. Wow! Consider. Okay, ang Dulong Bayan, meron na kayong 160 points. At ang Zambales naman, meron kayong 130 points. Napaka-close kasi itong susunod nating category, handa na ba kayo sa ating Verse Quiz? Sa ating pong Verse Quiz, kailangan nyo lamang nasagutin ang mga tanong mula sa mga paksa na napag-aralan natin sa mga nakalipas na pagkakatipon. Unahan pa rin po tayo sa pagpindot ng buzzer at ang team na makakakuha ng tamang sagot this time ay magkakaroon ng 30 points. Isang tama nyo lang, tatabla kayo. Tumama sila, lalamang sila ulit, 30. Tumama kayo, tatabla ulit. Tumama sila, tatabla ulit. Lalamang ulit, tumama kayo, tatabla ulit. Ibig sabihin anybody's game. Tapos yung pinakalasang Para sa ating unang tanong, Deuteronomio 6:25. At siya'y magiging katuwiran sa atin kung ating isagawa ang buong utos na ito sa harap ng Panginoon nating Diyos, gaya ng iniutos niya sa atin, ayon sa talata. Kailan? gaganap ng kanyang mga utos. Ano ang sinasagot mong tanong? Ano yung anticipation? Hindi, okay naman yung mag-anticipate. Gaganap sa kanyang mga utos. Kailan? Pag gumanap po sa kanyang utos, kailan? Kailan? Huh? Una mong sagot? Pag gumanap sa kanyang mga utos. Anticipated na. Hindi. Okay lang mag-anticipate ng sagot. Basta huwag niyo kalimutan, ayon sa talata. Ayan. Ayon sa talata. O sige, finalize po natin yung ating sagot.
kailan kinalulugdan ng Diyos? Ano ang inyong sagot? Kapag gumanap sa kanyang mga utos. Kung gumanap sa kanyang mga utos. Ang tanong kasi, ayon sa talata, kailan magiging katwiran sa atin ang buong utos na iniutos ng Panginoon nating Diyos ayon sa talata? Kung ating isagawa ang buong utos. Kung gumanap, I will consider that sambahayan. Remember, ayon sa talata po, dapat kung ano yung nasa talata, kung ating isagawa ang buong utos. Yan. Nasa talata naman po yun eh. At saka yung mga napag-aralan natin, may idea na kayo kung ano yung more or less tatakbuhin ng tanong. Alright. Para naman sa ating ikalawang tanong. Unang 1:2:21. Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi nyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman. At sapagkat alinmang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Ayon sa talata, ano ang hindi sa katotohanan? Sambales. Kasinungalingan. Ang alinmang kasinungalingan. Ang alinmang kasinungalingan. Ayon sa talata, ano ang hindi sa katotohanan? Ang alinmang kasinungalingan is... Correct! Yan. Ibig sabihin, Lamang na sila oo, ng 30. kailangan ngayon makakuha kayo ulit. Yan, para magtabla. Kanina, tumabla na eh. Para sa ating ikatlong tanong. Ikalawang Juan 1:9. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama Yes, at gayon din ng Anak. Ayon sa talata, sino ang kinaroroonan Si Kristo. ng Ama Si Kristo. Ang nananahan sa aral. ang nananahan sa aral is Correct! Yes, galing. sino ang kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak ayon sa talata ang nananahan sa Sa aral. aral. Galing. Very good. Tayo na sila ngayon ulit. Oo. Ibig sabihin, tayo uli. Para naman sa ating ika-4 na tanong. 1:7-18. Ang nagsasalita ng ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niyang sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. Ayon sa talata, ano ang hinahanap ng nagsasalita ng saganang kanyang sarili? Tulong bayan. Kanyang sariling Kalwalhatian. Ang kanyang sariling kaluwalhatian is Correct! Galing. Lamang na. Sila naman lamang. ito na ang deciding factor. Yes, Pag Kristo. nakuha nila, sila na panalo. Pero pag nakuha nila, tayo uli. Oo. Pag nasagot ninyo to, Tayo uli. tie. So we need a tiebreaker. Pagka nasagot nyo naman, kayo na ang panalo. Yes! So, maganda-ganda ang laban na ito ngayon, ano? Para sa ating ikalimang tanong, unang Juan 2:4.
4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan Ay wala sa kanya. ay wala sa kanya. Ayon sa talata, ano ang wala? Walang katotohanan sa kanya. Ang katotohanan ay wala sa kanya. Ano ang wala sa kanino mang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos? Ang katotohanan is correct. Oh, galing ah. Grabe. Kaya na naman. Ibig sabihin, ang ating score ngayon, ang Dulong Bayan ay nakakuha ng 220. at ganun din ang Sambales. Yan. Eto na ngayon. Kailangan natin ng tiebreaker. Ito ang ating tiebreaker, mga kapatid. Juan 8:32. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Teka, kasi we have to be strict dito, no? Ano ang isasagot? Anong tanong ang sasagutin ninyo? Ano ang magpapalaya sa inyo? Ang katotohanan po. So, ang tanong, ang sagot ninyo ang katotohanan. Ang sinasagot ninyong tanong ay ano ang magpapalaya sa inyo? Ang makikilala. Yun ang kanilang sagot. Anong sagot nila? Ang katotohanan. Ang tanong nila, ano ang magpapalaya sa inyo? Yun ang in-anticipate nilang tanong. Ang papakilala at magpapalaya. Ayon sa talata, ano? Kasi we have to be specific kaya tinanong ko kayo, ano yung sinasagot ninyong tanong? Ang sabi nila, sinasagot nilang tanong, di ba? Ano ang magpapalaya? Yun ang sinasagot nilang tanong. Kaya, ang sagot nila, ang katotohanan. Ang tanong, ayon sa talata, ano? Hindi ko, dun lang kasi ako sa ano eh. Sa ano pa lang, masyado na paaga ang pindot. Ano ang nasa dako pa roon? Ang tanong, ano ang magagawa ng katotohanan sa atin kung ito'y makilala natin? Magpapalaya sa inyo. Magpapalaya sa atin. Is the correct Yes! answer? Panalo! Panalo! Sayang, na-advance Panalo. eh. Sobrang aga ng pindot yun. Panalo. Kasi crucial, kaya crucial. Yung tanong, kaya tinanong ko, anong sinasagot yung tanong? Ang sinasagot yung tanong, ano ang magpapalaya? Likod. Naparitos yan. Samantalang ang Kapanorin tanong, ng kapatid. ano ang magagawa ng katotohanan? Kaya, yun ang ano. Pero tama yung ano nila eh, kasi kailangan nilang umano eh, para maka-advance. Hindi lang na-anticipate ng tama Ay, yung si Lotion naman. Just the same, wala naman pong umuwi sa atin dito nang wala. Panalo din ng bayan. Maganda. Maganda ito, maganda. Oo. Ako ninenervyos eh. Oo. Ang ating po mga kapatid mula sa Zambales ay mag-uwi pa rin ng 3,000 piso.
At meron kayong 5,000 pesos para sa inyo pong lokal. Magaling, ha? At meron kayong 3,000 piso para sa Magaling inyong ang chosen pambalik, ha? beneficiary. Sino po ang ating napili ngayon, kapatid? Minamaliga dito si nila eh. Sige po. At parang andito ba siya? Oh, parang nandito yata yung kanilang beneficiary. Alam ba niya? Hindi po. Surprise. Okay. Sino po ang pinili ninyo? Ang aming beneficiaries po kuya si Brad Pablo De Leon po, lokal ng Castillejos. Brad Pablo De Leon, bakit po siya ang napili nyo? Meron po siyang sakit sa puso kuya. May sakit sa puso. Ano bang sakit sa puso ni kapatid na Pablo? Ayan, ang alay po ng mga kapatid mula po sa Zambales, kapatid na Pablo. Opo, para sa inyo po yan. Ano po ang sakit nyo sa puso? Ano po kuya? Dilated cardiomyopathy po kuya. Ano po ang gamutang ginagawa sa inyo ngayon? Bali may support, sabi lang po ng doktor kuya. Support. Nakakainom naman po kayo ng gamot. Awa po ng Diyos kuya. Yan. Meron ba kaming higit na maitulong naman po sa inyo? Bukod dyan sa alay ngayon sa inyo ng mga kapatid. Baka may gusto kayong iparating po naman sa amin. Sige po, huwag kang mahihiya. Bali, ano po kuya, nire-request po ng doktor ko na mag-under po ako ng coronary angiogram. Angiogram, oo. Kaya lang wala. Angiogram. Opo, kuya. Angiogram. Para malaman kung anong extent nung iyong sakit, ano? Opo, kung may mga barado daw po sa Yes, arteries. that's correct. I understand. Sige kapatid, loobin ng Diyos, tulungan ka namin mapa-angiogram, ha? Salamat po sa Diyos, kuya. Sige. Salamat po sa... Ayan, sige, go ahead. Yan. Kukuha kami ng opinion din ng ating kapatid na cardiologist para mas maalalayan ka, para matignan natin kung paano kang higit na matulungan at kung kailangan yung angiogram ay maipa-angiogram ka. May awa ang Panginoon, ha? Una sa Salamat po lahat. sa Diyos, kuya. Salamat sa Ang Diyos. galing nila siya. Congratulations, Sis Geraldine. Salamat din po. Jasmine, Sis Alon, Sis Kian, thank you so much. Sige lang kapatid. Yan. Sige. Sige lang kapatid, yan. Opo, ay. Sige. Thank you po. Salamat. Yeah, thank you. Congratulations. Salamat po. Huwag niyong kalimutan yan. Yan. Siyempre, congratulations sa ating mga kapatid mula sa Dulong Bayan, San Mateo, Rizal. Narito naman ang ating bonus round, mga kapatid, para sa additional po naman para sa inyo na 1,000 piso on top of your 5,000 pesos para sa inyong team. At eto na po, ang ating pong 90 seconds ay gugugulin natin para masagot ninyo ang 10 katanungan. Kung hindi ninyo alam ang sagot, mag-pass lamang po para tayo makamove on sa susunod na tanong. At kung meron pa tayong oras na malalabi, babalikan natin yung hindi niyo masasagot. Timer starts now. Fill in the blank. Kawikaan 11:23. Ang nasa ng matuwid ay blank lamang. Buti! Ayon kay Apostol Pablo, ang isang pamantayan natin upang maitala sa talaan ng mga tunay na babaeng bao ay kung may 60 taon na ang kapatid. Kung gayon, sino sa mga babaeng bao ang pinatatanggihan ni Apostol Pablo kay Timoteo na isama sa talaan ng mga tunay na babaeng bao? Batang babaeng bao. Sino ang kinauuwian ng kautusan? Si Kristo. Kung ating iniwan na ang ating dating pagkatao, anong pagkatao na ang dapat nakabihis sa atin na hindi natin dapat hinuhubad?
bagong pagkatao. Sino ang buong katotohanan na dapat makilala ng lahat upang maligtas? Si Kristo. Saan tayo dapat makarating kung pinapatnubayan tayo ng espiritu ng katotohanan? Sa Diyos. Katotohanan. Kapag ang nasa o desire ay lalabag sa utos ng Diyos, anong nasa o desire ito? Ito ba'y mabuti o masama? Masama. Sinasapatan ng Diyos ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Kung ang iyong ninanasa ay hindi laban sa kanyang kautusan, ano ang iyong maaasahan sa Diyos? Sige po. Bagong buhay. Bagong buhay. Sasapatan yung nasa. Saang bahay puno si Kristo na katotohanan? Bahay ng Diyos. Ang turo ng Panginoong Jesucristo ay katotohanan. Ano ang ginagarantihan ng Panginoong Jesucristo na makikilala ng sino mang nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos? Turo. All right. Sige po. Fill in the blank. Tignan natin ang mga kasagutan. Kawikaan 11:23, ang nasa ng matuwid ay buti lamang. Ngunit ang hintay ng masama ay puot. That is correct. Ayon kay Pablo, ang isang pamantayan natin upang makitala sa talaan ng mga tunay na babaeng bao ay kung may 60 taon na ang kapatid. Kung gayon, sino sa mga babaeng baong pinatatanggihan ni Pablo kay Timoteo na isama sa talaan ng mga tunay na babaeng bao? Batang babaeng bao is correct. Sino ang kinauwian ng kautusan? Si Kristo is correct. Kung ating iniwan na ang ating dating pagkatao, anong pagkatao na ang dapat nakabihis sa atin na hindi natin dapat inuubad? Bagong pagkatao is correct. Sino ang buong katotohanan na dapat makilala ng lahat upang maligtas? Si Kristo, ating Panginoong Jesucristo. That's correct. Saan tayo dapat makarating kung pinapatnubayan tayo ng espiritu ng katotohanan? Sa buong katotohanan. That's correct. Kapag ang nasa o desire ay lalabag sa utos ng Diyos, anong nasa o desire ito? Mabuti ba o masama? Masama o masamang nasa. That's correct. Sinasapatan ng Diyos ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Kung ang iyong ninanasa ay hindi laban sa kanyang kautusan, ano ang iyong maaasahan sa Diyos? Sasapatan ang nasa. Sasapatan ng Diyos ang iyong nasa. That's correct. Saang bahay puno si Kristo na katotohanan? Bahay ng Sa Diyos. bahay ng Diyos o sa iglesia ng Diyos. That's correct. Ang turo ng Panginoong Jesucristo ay katotohanan. Ano ang ginagarantiyahan ng Panginoong Jesucristo na makikilala ng sino mang nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos? Ang turo o katotohanan o ang turo. That's correct. Galing. Nakuha nyo. So, meron po kayong additional na 1,000 pesos over sa inyong 5,000 pesos. At meron kayo pong 10,000 pesos para po sa inyong lokal. At meron kayong 5,000 pesos para sa inyong napili po naman na beneficiary. Sino po ang inyong napili, mga kapatid? Kuya, ang napili po namin ay si Nanay Lolita Tombok po, si Lolita Tombok. Ito pong pandemic, na-stroke po siya. Ngayon po, bedridden na po siya. Bali po si Brad Armando, yung kanya pong asawa, yung pinakakatulong niya po ngayon. Itong nakaraan lang. Sakto nga po kasi sumalang po kami sa SK. Naglalambing po si Nanay. Baka pwede raw pong makahingi ng puhunan pagtitinda. Ang magtitinda po si Brad Armando. At saka ng tablet. Kasi pag may kailangan po si Nanay, dahil maliit po yung cellphone, hindi niya mabasa gaano. Kung tablet po, mas malaki po yung maisusulat niya. Yan po yung pupuntahan po kung laloobin po ng Diyos po. Ayun, sige. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Ayun po, makarating sa ating kapatid. At bigay nyo na yung puhunan at kami na magbibigay ng tablet. Yan. Sige po. Bigyan na lang natin. Salamat, Brad Alan, Brad Ray, Brad Embet, of course, at si Brother Luis. Oo, yan, talaga naman, Brad Luis.
Okay, salamat po. Nice to see you. Ngayon ko lang kayo nakita. Matagal na kayo pala dito eh. Oh. Ay, babati kayo. Oh, babati daw tayo. Sino babatiin natin? Okay. Binabati po natin ang ating mga kapatid sa lokal ng Dulong Bayan dahil sila po ay magdiriwang ng kanilang ika-36 na anibersaryo, mga kapatid. Sa Dulong Bayan, pagbati po sa inyong lahat. Happy 36th anniversary. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Dalangin namin ang lahat na mabuti para sa inyo. Magpatuloy po kayo ng paglilingkuran, pagtitinginan sa isa't isa at kung ano po ang higit na maitutulong at may paglilingkod naman namin. Narito po kami at ang kapatiran sa tulong at awa ng Panginoon. Salamat po once again. Congratulations po sa inyo. Yan. Hali kayo. Sige. Yan. Sila naman daw. Ito si Brad Luis. Brad Luis, dito po kayo. Yan. Harap po kayo dyan. Ayun po yung camera. Yan. Harap sa kanon. Yan. Salamat po. Ayan, salamat po. Congratulations po sa inyo. Sa atin naman pong online winner, mga kapatid. Yan po ang ating online question. Ayon sa unang Korinto 14:37, kung ang sino man ay ayon sa Espiritu, ano ang dapat niyang gawin sa mga bagay na isinulat ni Apostol Pablo na pawang mga utos ng Panginoon? Kilalanin. Yan ang kasagutan at yan ang sabi ni Brother Christian Lozano ng lokal ng Tayog, Pangasinan, Region 1. Meron po kayong kaunting pakonsuelo, 1,000 piso. Bueno mga kapatid, maraming salamat sa inyong pag-ipagpuyat once again. Salamat sa Diyos. Nakaraos po tayo ng ating 3 araw na SPBB sa awa ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at kami naman po ay nakabalik ng maluwalhati mula po sa mahahabang paglalakbay, Butuan to Cagayan de Oro at nakauwi naman sa awa po ng Panginoon. At sa lahat nating mga kapatid dyan sa bahagi po ng Mindanao, binabati po namin kayo. Lahat ng mga taga Butuan at Cagayan at lahat ng mga nandiyan dyan sa region, yung mga nakarating po dyan. Sa lahat ng mga kapatid sa kabuuan ng probinsya po ng Bataan, mga taga-Tupa, Babukay, Pilar, sa inyo pong lahat ang narito ngayon, mga kapatid. Salamat sa inyong pakikipagkaisa at patuloy po naman na pagsama sa atin po dito sa ating serbisyong kapatiran. Pagpalain kayo ng Panginoon at mananatili pa rin sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. At bago tayo mga kapatid muling manalangin, samahan po ninyo at samahan natin si Brother E.J. Enriquez sa awiting Kapatid Ko, Magtumibay. Magandang gabi po sa inyong lahat.